Magandang gabi mga katambay at welcome back to our YouTube channel. Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya kung gusto mo ng mga kwentong kikiliti sa laman loob mo sa takot, mag-like, share, at subscribe ka na has. Ngayong gabi, may ipinadala sa ating kwento mula sa isang taga-subaybay na si Kenneth. Isa raw itong karanasang hindi niya malilimutan tungkol sa isang itim na asong hindi lang basta aso. Ang pagbabalat kayo, ang tunay na anyo ng aso. Sa maliit na baryo ng San Rafael, kilala si Mando bilang isang tahimik na lalaki. May katandaan na siya, mga 50 anyos. Matangkad, payat, laging nakaitim, at may mababang boses na parang palaging pabulong. Ngunit ang mas kapansin-pansin sa kanya ay ang itim na aso na lagi niyang kasama tuwing gabi. Hindi ordinaryong aso si Itim, iyon ang tawag ng mga tao. Malaki ito, halos kasing laki ng binti ng kabayo. Maitim ang balahibo, mapula ang mga mata, at kapag tumatahol, parang umuugong ang buong paligid. Tuwing alas 12 ng gabi, sa parehong oras, makikita si Mando at si Itim na naglalakad sa tabi ng sapa, sa tabing kalsada, o minsan sa likod ng lumang sementeryo. Hindi siya kinakausap ng mga kapitbahay, ni hindi rin siya lumalabas sa umaga. Pero gabi-gabi, nandoon siya hanggang isang gabi may nakapansin ng kakaiba. Si Ricky, isang tricycle driver, ay naglalakad pa uwi matapos mamasada. Tahimik ang daan, ngunit sa dilim, nakita niya si Mando nakayuko sa lupa. Ang kanyang mga kamay at tuhod ay nakasayad, parang isang hayop, gumagapang. Kasunod niya si Itim, ngunit imbes na aso, isang hubad na lalaki ang nakita ni Ricky. Balot ng putik, mahaba ang buhok, at duguan ang mga palad. Tumakbo si Ricky sa takot. Kinabukasan, binahagi niya ito sa mga tanod at kapitbahay. Pero ang sagot lang ng mga matatanda, "Matagal na yang si Mando rito. Hindi yan tao. Hindi rin yan aso. Huwag mo na lang pansinin." Pero hindi nakinig si Ricky. Kaya kinagabihan, sumama siya sa kanyang kaibigan na si Junel, nagtago sila sa damuhan, malapit sa sapa, naghihintay ng alas 12. At eksakto, dumating si Mando, pero hindi na siya naglalakad. Gumagapang siya, ang katawan niya ay unti-unting nag-iiba. Ang kanyang balat ay nagiging makintab, ang kanyang likod ay tumutubo ng balahibo, at ang kanyang mukha ay lumapad. Mula sa dilim, nakita ni Ricky at Junel kung paano nagbago si Mando. Naging isang dambuhalang asong itim, mas malaki pa kay Itim na dati nilang nakikita. At ang mas nakakakilabot, yung dating asong si Itim. Siya ngayon ang naglalakad bilang tao, nakahubad, walang mata, balot ng sugat, nakatitig sa kanilang pinagtataguan. "Tao! Tao kayo!" ang bulong nito habang dumidila sa hangin. Tumakbo sina Ricky at Junel, pero sumunod ang dalawa. Ang aso at ang dating aso. Ngunit bago pa man sila maabutan, may biglang liwanag mula sa simbahang luma sa gilid ng baryo. Napaungol si Mando Aswang at si Itim Tao ay tumakbo palayo. Kinabukasan, wala nang bakas ni Mando. Pati ang bahay niya, tila nilamon ng lupa. Wala na, parang di kailanman tumayo roon. Lumipas ang mga taon, nakalimutan na rin ang kwento ng dalawang nilalang. Ngunit minsan, sa oras ng dilim, may mga batang naglalaro sa sapa ang nagsasabing, "Kuya, may lalaking gumagapang sa tabi ng sapa, may kasamang aso na nagsasalita." Dito nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, may mga ulat pa rin mula sa mga bagong residente ng San Rafael. Sinasabi nilang nakikita nila tuwing hating gabi ang isang lalaking tumatakbo gamit ang 4 na paa at may asong sumusunod na parang tao. At kapag hinabol ka raw nila, papalitan ka nila. Ikaw ang magiging aso at siya ang magiging ikaw.